Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Ang aking pong ibabahagi ngayong umaga ay matatagpuan sa Kawikaan 4:21. Ang sabi po dito, ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ito pong verse na ito ay paalaala sa atin at utos na rin po, dahil ang sabi po dito, ingatang mabuti at alagaan. Yung pong ating isipan ay ingatan daw po nating mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng iyong buhay, ng buhay mong tinataglay. Po, sabi po dito, bakit kailangan nating ingatan yung na mabuti at alagaan yung ating isipan? Kasi ito pong ating isip, dito po nagmumula yung mga kasalanan, yung mga naisip natin po. Kaya po ito pinapaalagaan. Dapat ang maging laman lamang ng ating puso at isipan ay yung mga bagay na nakalulugod sa harapan ng Panginoon po. Kasi ito pong isip natin, dyan po tayo nagsisimula magkasala. Kapag ka po inilagay na ng isipan natin, isip na natin yung mga bagay na pangit at hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, kahit yung mga maliliit na bagay lang na minsan naiisip natin para sa ating kapwa, nagkakasala na po tayo. Kaya po ang tagubilin sa atin sa Kawikaan ay ingatan po natin mabuti ang ating isipan at alagaan. Dahil pagkat yan ang siyang bukal ng buhay nating tinataglay. Totoo naman po. Saan po ba nagmumula yung mga bagay mga maling bagay na nagagawa natin? Ito po ay nagmumula muna sa ating mga isipan. Bago tayo makagawa ng mga kasalanan, naisip muna natin, naisip muna natin ito. Naging marumi muna yung isip natin bago natin nagawa yung mga kasalanan po. At kahit hindi pa natin nagagawa, at hindi natin nagagawa ang kasalanan, kapag ito po ay naisip na natin, naging marumi na yung puso natin at isipan. Naging marumi na po yung isipan natin hanggang sa pati puso natin maging marumi na rin. Po. Kaya pinapaalagaan po sa ating mabuti. Sabi dito, ingatang mabuti at alagaan. Po. Napakahalaga po na naaalagaan natin yung ating isipan, ating puso. Kasi kapag nga po naging marumi na yan, nagkaroon niya ng kaunting marumi, hanggang sa lumaki na po yan. Kaya katulad po ng sugat, na kapag may maliit pa lang at hindi mo siya naalagaan, hindi mo siya nagamot, ay may tendency na lumaki. Ganon din po yung ating isipan. Sa ibang salin po, puso po ito yung ginamit. Pero puso at isipan po. Na kapag hindi po natin siya naalagaan sa habang may kaunting na karumihan, at hindi natin nalinis, hindi natin naalagaan, naingatan, hanggang sa makita natin malaki na pala yung dumi doon sa puso, doon sa isipan natin. Marami na palang mga maruruming laman yung ating puso, yung ating isipan, hindi natin napapansin. Kasi doon sa maliliit, hinahayaan lang natin na pumasok yung maruruming bagay o marurumi sa isip natin. Kapag maliit pa lang ay hindi na natin siya inayaan, na control na natin, ay hindi na siya lalaki, at hindi tayo masasanay doon sa mga pangit na isipan, kasi nakokontrol na natin, naaalagaan natin. Pero kapag hindi mo alam, puno na pala yung isip mo ng marurumi, ng maruruming mga bagay, maruruming isipin para sa kapwa, kasi hindi natin naaalagaan. So ang tagubilin po talaga sa atin dito ay alagaan natin yung ating isipan, ingatang mabuti at alagaan, kasi yan po talaga yung pinagmumula ng buhay nating tinataglay. Ibig sabihin, kapag ang buhay natin ay, ang isipan natin ay naalagaan natin, yung buhay natin magiging maayos. Kaya po yun ang tagubilin sa atin. Kaya tayo po mga nanay ay patuloy nating bantayan yung buhay natin bilang Kristiyano. Hindi po basta-basta yung buhay Kristiyano. Kailangan po ay binabantayan po rin natin para mapanatili po natin na maayos sa harapan ng Panginoon.
Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah Lord. Salamat o Diyos sa umagang ito. Salamat Panginoon sa iyong paalaala. Dalangin namin ang pagsama mo sa maghapon. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.